Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas, Mindanao, 4:59 ayon sa Philippine Standard Time. At ang sarap bumangon, no? Kapag malamig ang ating panahon, ano po? Mahirap nga lang maligo, no? Pero mag-prepare na po tayo, no? Nang sa gayon na hindi tayo malate sa school o sa opisina. Pero bago umalis ng bahay, huwag kalilimutang magbaon ng mga weather information at yan ang ihahatid namin sa inyo. Live mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV. Nangunguna sa paghatid ng ulat panahon, araw-araw po yan mula Lunes hanggang Linggo. Ako po yung weatherman, Harry Bayona, makakasama nyo ngayong Miyerkules, January 29, 2014. And we're also live via online streaming at www.ptv.ph. Mga kababayan, kahapon nga po, nung magandang panahon ang ating naranasan dahil ayon nga po sa Pag-asa, northeast monsoon lamang po ang nakaapekto sa ating bansa, partikular po yan sa Luzon at sa Visayas. Ngayong araw nga kaya magiging maganda rin ba at magtutuloy-tuloy nga ba itong fair weather na ating tinatawag? Para po malaman mga kasagutan sa ating mga katanungan hinggil sa lagi ng ating panahon, makakapanayan po natin ngayon si Pag-asa Weather Forecaster Samuel Duran. Good morning, Mr. Duran. Good morning, Harry, at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Magandang umaga po. Alright, dagdag kaalaman lang po, no? Nakikita po natin kasi sa ating mga weather forecast, ang sunrise at sunset forecast, no? Paano nga po ba natin na-forecast itong pagsikat at paglubog ng araw? At ano-ano nga bang mga bagay ang ating tinitignan? Meron po tayong tinatawag na sunrise equation. So, itong equation na ito ang ginagamit para po makompute ang ating mga sunrise and sunset. So, base po dito, meron po tayong hour angle na kung saan ito po ay nakukuha natin kung paano po yung east and west computation ng araw. And then yung latitude naman, kasi po kung saan po, kung nasaan po yung observer, ay nagbabago-bago po yan ng ating pagsikat ng araw at paglubog ng araw. So, depende po yan kung nasaang lugar ka. At yung sun declination naman, ito naman po yung path ng araw na kung saan ito ay dadaan. So, depende po yan. Kapag summer, mas mahaba po yung path na dinadaanan ng araw, kaya po mas mahaba yung ating araw. And then pag winter naman, mas umiikli. At kung mapapansin po ninyo, kapag summer din, as tumututok po sa atin o yung anino po natin ay pantay sa atin kapag summer. And then pag winter, medyo naka-inclined. Kung makikita po ninyo sa shadow natin, ay hindi po tutok yung ating araw o yung anino natin. So makikita nyo po, yung path ng araw ay magkaiba during winter and summer. Therefore, kapag sunrise and sunset din, medyo nagkakaroon din po ng variation. So using this equation, meron na po tayong computed na tabular form. So kung mapapansin po ninyo, meron na po tayong na-compute. So sa iba-ibang lugar, meron na po tayong nakukompute kagad. So dito po sa Metro Manila, from January to February hanggang December po, meron na po tayong nakalagay na kagad kung kailan po yung sunrise and sunset. Ayan po mga kabayan, ngayon nga po alam na po natin kung paano nga ba kinukuha itong mga forecast para sa ating sunrise at sunset. At Mr. Duran, balik po tayo sa usapin ng weather condition sa ating bansa, no? At pag-usapan po natin itong low pressure area o LPA na ating binabantayan sa may Pacific area na nakatakda umanong pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po ba, malapit na po ba ito sa ating PAR at ano po ba yung exact location nitong nabanggit na LPA? So yung low pressure area po natin sa ngayon po ay nasa labas pa rin po ng ating PAR. So kung mapapansin po ninyo, nandito po banda sa may ating labas pa rin ng PAR. Approximately po ito is 2,000 kilometers pa rin bago po dito dumating sa ating sa Mindanao. So sa ngayon po, moving west-northwest siya slowly. So talagang patuloy pa rin po nating binabantayan itong low pressure area. Although makikita nyo po dito, dito po sa may eastern Mindanao and eastern Visayas pa rin yung projected track nitong low pressure area. So nandito pa rin sa mga lugar na ito ang maaari pong posibilidad na lumapit itong LPA.
Alright, tungkol pa rin po sa LPA na ating binabantayan, no, kailan po ba natin inaasahan yung pagpasok nito sa ating PAR at anong mga lugar po ba yung makararanas ng maulang panahon dulot ng nasabing weather disturbance? So, base pa rin po sa kanyang pagkilos no, ng low pressure area, asahan pa rin po natin na by Thursday or Friday pa rin ito lalapit ng ating dito po sa may Eastern Visayas or Eastern Mindanao. So yun pa rin po yung nakikita nating posibilidad na lalapit itong LPA. So kung magiging bagyo po sa ngayon na malaki pa rin yung tsansa na maging bagyo dahil po malayo pa rin itong low pressure area. Dito pa rin ito sa may karagatan. So medyo mataas pa rin po yung tsansa na maging bagyo. So kung mapapansin din po natin yung track niya, no, moving west-northwest din po siya slowly. So yun pa rin yung nakikita nating maaaring maapektuhan yung Eastern Visayas or Eastern Mindanao. Alright mga kababayan, nabanggit nga po ni Mr. Duran, no, Eastern Visayas or Eastern Mindanao yung mga lugar na posibleng ulanin dulot ng nasabing weather disturbance. At dahil nga po katatapos lang po ng ni Bagyong Agaton, no, paghandaan po natin yan dahil saturated po yung ating lupa. Kapag po nakaranas po tayo ng mga pagulan na dulot ng LPA, lumikas na po tayo para po maiwasan po natin ang mga panganib na dulot ng baha at landslides. Sa ibang usapan naman, Mr. Duran, no, patuloy nating nararamdaman ang malamig na panahon sa ating paggising at yan nga po ay dahil sa northeast monsoon. Napag-uusapan na rin po ang chilly weather. Ano po ba yung top 5 lowest temperatures na ating naitala kahapon? So ang pinakamababa po nating temperaturang naitala kahapon, so dahil pa rin po sa ating northeast monsoon, kaya meron pa rin tayo mga nararanasan mabababang temperatura. Katulad po dito sa may Baguio City, nakapagtala po tayo ng 10 degrees Celsius, sa Basco, Batanes, 16.2 degrees Celsius, and then sa Tuguegarao City, 16.8 degrees Celsius. Dito po sa Science Garden o sa may Quezon City, nakapagtala din po tayo ng 17.8 degrees Celsius. Sa Malaybalay, Bukidnon, sa may Mindanao po, 18 degrees Celsius. And then dito po sa may Bigan, Ilocos Sur, ay nagtala din po tayo ng 18 degrees Celsius po. Alright, Mr. Duran, I have a follow-up question lang po. No? Tungkol naman po ito sa relative humidity kasi they go hand in hand, no, with the temperature sa ating mga weather forecast. Kapag sinabi po na mataas ang relative humidity, ano po bang magiging impact nito sa lagay ng ating panahon? At kapag sinabi naman nating mababa ang relative humidity, ano bang dapat nating asahan sa lagay ng ating weather? So yung relative humidity, ito yung moisture content ng hangin natin. So therefore, nagpe-play ito kung paano yung mararamdaman mo na temperatura base po dito sa RH. So kapag mainit po yung temperatura natin at meron kang mataas na relative humidity, mas mainit po yung mararamdaman mo dito sa ating kapag mataas yung RH natin. Ngayon kapag mababa naman po yung RH natin, most likely yung pong nararamdaman natin ay dry. So kapag ganitong malamig ang panahon and then mababa po yung RH natin, doon po natin napapansin na halos nagbibiyak-biyak yung labi natin. So, ibig sabihin po, yung moisture content po ng hangin natin ay mababa. So, therefore, medyo mas mababa din yung temperatura pang mararamdaman mo. Alright, mga kabayan, narinig po natin si Mr. Duran. No? Kapag nga po mababa ang humidity at mababa rin ang temperatura, yun nga po yung dry yung hangin. So napapansin po natin, yung ating mga labi nagbibitak-bitak, yung ating mga balat ay natutuyo. No? So ngayon po, bukod sa pagsusuot ng jacket, lagyan din po natin ng lotion yung ating mga balat. No? At ganoon din po yung ating mga labi. Yan po yung tinatawag natin na windburn. Dulot po yan ng mababang relative humidity. Lagyan po natin ng petroleum jelly yung ating mga labi. Nang sa ganun, maiwasan po natin ang pagsusugat-sugat nito. At Mr. Duran, dulot din po ng northeast monsoon ay maalong karagatan. And having said that, nakataas pa rin po ba ang gale warning natin ngayon? Ano mga baybayin po ba ang saklaw ng nasabing babala? So dahil pa rin po sa surge ng ating northeast monsoon, nakataas pa rin po ang ating gale warning dito po sa may eastern seaboards po ng Central Luzon, eastern seaboards din po ng Southern Luzon, eastern seaboards din po ng Visayas and eastern seaboards po ng Mindanao. So halos yung silangang baybaying dagat po ng ating bansa ang nakataas ngayon sa gale warning pa rin. So patuloy pa rin po ang ating paalala sa ating mga kababayang mangingisda na gumagamit po ng maliliit na sasakyang pandagat na huwag po munang pumalaot sa mga nabanggit po natin mga seaboards, halos sa eastern seaboards po ng ating bansa dahil po mataas pa rin ang alon na mararanasan po ninyo dyan.
Alright, Mr. Duran, bilang panghuli na lamang po ngayong araw ng Miyerkules, magiging maganda ba ulit ang lagay ng panahon sa buong bansa? Paki-explain naman po sa amin yung nilalaman ng 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa at ganoon din po, samahan nyo na rin po yan ng inyong mga bilin para sa ating mga kababayan given the said weather conditions. So dahil pa rin po sa ating northeast monsoon, makikita nyo pa rin po, maganda pa rin ang ating panahon. So wala tayong masyado nakikitang matataas na mga clouds po. So partly cloudy to cloudy skies pa rin ang ating panahon. So maganda pa rin ang ating panahon. Dito po sa may Luzon and Visayas, sa malaking parte po dyan is isolated light rains lang po dahil sa amihan. And dito po sa Mindanao, asahan lang po natin na may mga isolated din pong thunderstorms. So patuloy pa rin po dahil malamig pa rin ang ating panahon, dala pa rin po tayo ng jacket. And then yun nga pong i-moisturize natin yung ating mga skin dahil po dry and cold ang ating panahon. Alright, maraming salamat po at mga kababayan, atin pong nakapanayam si Pag-asa Weather Forecaster Samuel Duran. Ngayon naman po silipin natin anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Ngayon alam na natin kung papaano nako-compute itong ating forecast para po dyan sa sunrise. Ngayon nga po ang ating sunrise 6:25, ang ating sunset 5:54. Ang ating moonrise 4:25, ang ating moonset 4:14, may illumination po yan na 6%. At sa darating na January 30, makikita nga po natin ang full moon. Ang full moon nga po ay naka-i-impluwensya sa taas ng mga alon at dagdag pa dyan, magiging maliwanag po yung mga karagatan kung kaya't magiging mahirap ang pamimingwit ng isda. Para naman po sa ating tidal predictions along Manila Bay, natin sa atin ng NAMRIA, ang ating high tide 7:38, may taas po yan na 1.10 meter, habang ang ating low tide naman ay 4:18 AM, may taas po yan na negative 0.21 meter. Mga kababayan, sa ating pagbabalik, sisilipin po natin ang magiging lagay ng temperatura sa buong bansa. Kung kaya't huwag po kayong aalis, magbabalik po ang Panahon TV.